Alright, mga kamukil, no? So yan, dito na tayo sa Davao Project. O update tayo dito mga kamukil kasi marami din nag-aabang. At syempre para ma-update din natin yung may-ari sa bahay na to, no? Okay, so sa mga pusti tayo mga kamukil, parilya, yan, naitayo na po namin. So yung pinakakulang na papansin nyo, dito na lang yung pinakasentro. So sa pagkangayon kasi mga kamukil, gusto naming maisa, no? Malagyan lahat ng puting rebar palibot, no? Itong palibot pinakagilid nitong part ng bahay na to. Kaya ang nangyayari, yan, napapansin nyo, punong-puno to dito kahapon. Unti-unti po namin binabawasan yan para matanggal lang namin dyan sa baba, no? Matira namin ng impact drill yung tatamaan na dating konkretong puting tie beam nila, no? Yung naunang bahay nito. Natatamaan kasi mga kamukil. Tulad nito, ayan, no? Napapansin nyo sa gilid, halos-halos po yan puting tie beam nung unang bahay dito, no? Itong humahawak nito pader na to, yan, yan. Pero kung napapansin nyo, walang puste, napakataas na, delikado, no? Kaya ngayon ginawa ng bagong plano, nagpatayo ng mga puste, no? So second floor na to mga kamukil gagawin natin. Napakatibay nito yung mga ginagamit na dipon bar sa ating puting tie beam. 16mm diameter yung pinalagay, no? Apat rin na piraso yung pinalagay. So mula dito mga kamukil, continuous yan, walang putol, no? Walang putol yung bar. 16mm yan, kasyang-kasya yung isang length ng 16mm papunta doon sa corner na yun, tsaka dito. So yung may mga dugtong nito mga kamukil sa ating bakal, dito lang na part. Ito yung medyo mahaba dito, no? So yan, makikita nyo rin yan. May mga inibak na akong video mga kamukil, paano magdugtong ng mga ganito. Ayan, meron naman yan sa plano. Makikita kapag may hawak ang plano, ganito kaganda yung trabaho pag may hawak ang plano. Kasi titingnan mo na lang sa plano, no? Pag-aralan mo na lang mabuti kung paano yung ginawa ni structural engineer, no? O pag-aralan yung mabuti. O pag napag-aralan naman yan, bawat uwi nyo sa bahay, buklatin nyo yung plano, titing nyo, tititigan nyo, basahin yung mga nakalagay sa construction note hanggang sa maintindihan nyo. Yan, dito may isang nagdugtong tayo dito. Hindi yung pagdugtong natin mga kamukil, may nakalagay din yan, no? Na minimum kung gaano kahaba yung idudugtong natin, depende sa pwesto at depende sa paglalagyan. So yung kabilang dugtong din nandun na. So yung isa nandun, yung isa nandito. Hindi pwedeng lahat dun ilalagay natin, no? Kapag minsan kasi makikita natin nagdudugtong lahat dun, isang part lang. So ito mga kamukil, alternate siya. Nagdudugtong kami doon, pinaka bottom at saka upper na left and right yung pagdudugtong namin dyan. And then dito rin left and right dan bottom at saka upper, no? Na bakal, ayan, no? Kung napapansin nyo, dinudugtong siya sa baba. Yan, dito siya nagdugtong. Tapos dito na naman sa pinaka upper na support bar natin, no? Main bar natin, yan, no? So ganun din yan yung details. Yung isa nasa baba, yung isa nasa taas. So mahaba din yan mga kamukil, mula sa tiko na yan, mahaba din yan papunta dito. Yan, so ganun din sa kabila. So basta pag-aralan nyo na lang kung may hawak kayong mga plano. Napakaganda magtrabaho kapag may plano mga kamukil, no? Yun nga lang, lagi tayong may bisita pagdating dito sa pag splice mga kamukil, no? Ng ating mga corner, you know? Yan yung ating pagkatirada, no? Pagkabanat. Grabe ang tibay ng bahay na to mga kamukil. Kung papansin nyo, ang liit, medyo may kaliitan yung bahay na to, pero yung pundasyon nya sulit na to. Sulit na sulit. Lahat 16mm diameter, no? Na may kasamang 10 diameter na lateral at saka stirrups yung pinapagamit. Yan. So sa lahat ng pinaka dapat ayusin trabahuin, o hindi sa lahat, kundi kapag nasa construction na tayo, kung kailangan ma-perfect natin, perfectin natin, no? Mula umpisa hanggang pag katapos. Hindi yung sasabihin natin kailangan yung pinaka-umpisa, yung pinaka ayusin natin sa pagtrabaho tulad nito, no? Pundasyon. Kundi lahat talaga na trabahuin dapat maayos natin, no? So hindi yung pwedeng dahil pundasyon siya, ayusin talaga natin. Pagdating doon sa nag-flooring na tayo, pagdating sa taas, plastado na tayo, hindi na natin aayusin. Pangit po yun. Ito mga kamukil, napapansin nyo, ganyan yung forma dito. Napapansin nyo yung ano nya, foundation niya sa ilalim mo pag nabuhusan yan.
Tibay nito. Nabahay na to. Walang takot, no? Hindi ka matatakot kapag ka ganito. Iba talaga. Si structural. Kapag pumirada, yan, no? 16mm lahat, no? So malamang kapag wala si structural, tayo-tayo lang. So usap-usap lang tayo sa may-ari. Malamang yung gagamitin natin dito pang puting tie beam natin, nasa 12mm diameter lang tayo, no? Maglalagay tayo din. Total, isipin natin puting tie beam lang yan, no? So pwede na yan 12mm, mga ganyan, no? Ganyang mga thinking natin mga kamukil kapag tayo-tayo lang, wala si structural, no? Walang plano na masusunod. Minsan ginagamit natin dyan tatlong bali 6 na 12 diameter na dipon bar yung gagamitin natin dyan, no? Madalas. Pero kung tutuusin, kakalkutin natin mga kamukil, mas parang nagagastuhan pa tayo kapag 12mm yung gagamitin natin. So kino-compute ko siya mga kamukil kung bakit 16mm diameter yung nilagay ni structural. Mas malaki pala yung gagastusin natin kapag mag-a-apply tayo ng 12mm dyan kaysa tag-iisang piraso ng 16mm, no? So mas malaki yung gagastusin pala dun. Hindi, iniisip na natin pag maliit, maliit din yung gagastusin pag maliit yung materials na i-apply natin. Pero kung i-calculate lang talaga natin mga kamukil, alamin natin, mas magagastusan pala tayo kapag 12mm diameter yung ilalagay natin dyan pang puting tie beam natin. Mas nakakalis pala kapag 16mm yung ating nilalagay, no? And then advantage, yung strength na ibibigay niya, mas matibay pa to, no? Mas malakas o mas ano pa, strong pa itong strength na ibibigay niya sa anumang like lindol, no? So, mas matibay pa tong 16mm diameter kaysa 6 na pirasong 12 diameter na. So ganun po katindi yung utak ng structural. Napakatibay, no? Pagdating naman sa ano mga kamukil, design ng inyong mga bahay, yan. Pag design na yung pag-uusapan sa lahat ng mga gusto magpagawa ng design, puntahan nyo na itong FB page na to mga kamukil, no? Paki-support na lang mga kamukil ang kanilang FB page. At mag-message na lang po kayo directly sa page na to. Yan. Kay Artkey, no? Kay Artkey po yan, Architect. Gilbert Peter Potich, yan. Shout out, sir. So, direct na lang kayo dyan mga kamukil, no? Yung mga nag-PPM sa akin, mga OFWs, kung may kilala ba tayong gumagawa ng design sa bahay, yung meron, no? Yan, puntahan nyo yan. Yung FB page na yan. Paki-support na rin mga kamukil, paki-follow na lang. Thank you mga kamukil. So, yan. Gumagawa na tayo ng forma. Nagpapagawa na ako ng forma para unti-unti na itong mapurmahan, no? So, yung i-check nila architect dito, alam ko itong mga splice, no? Spacing. Pero yung spacing mga kamukil, na-check na nila ano to? Na-check na nila architect, no? Yung spacing ng mga bakal natin. So, itong sa parilya, sa poste, na-check na yan nila yung mga spacing niyan. So, okay naman, no? Thumbs up naman sila, yung buong grupo. And then, yung malamang yung i-check nila ngayon sa susunod, itong spacing na naman ng ating puting tie beam, no? And then, ang gagawin namin ngayon mga kamukil, papasimbolo ko na siya ng forma, no? Para pagpunta nila architect dito, pagpunta ng ating visitors, makikita na nila. And then pag sabi nilang pwede nang buhusan, o malamang i-check pa rin nila yung ating halo kung pasok ba sa 3,500 PSI, no? Yung ating pagkahalo sa ibubuhos nating konkreto dito. So yan yung mga siguro titingnan nila. Malalaman natin yan mga kamukil, no? Pagpunta nila dito, pagtawag na namin kay architect, no, na laging bumibisita sa atin dito. So doon natin yan malalaman mga kamukil, no? Sa pagka ngayon, sila Master Buni, pupurmahan muna to. Pupurmahan, palibot, lahat ng naasimbola ng puting tie beam mga kamukil, pupurmahan na yan. Para pagdating nila architect, pag thumbs up sila, buhos na kaagad, no? So, para mas mapabilis, kasi kung hihintayin pa natin sila architect na saka tayo magpurma, so dili yung trabaho. And then pag sunod na naman matapos mapurmahan, pupunta naman sila architect para tingnan yung pagbubuhos natin. So napakalaking ano. So ganito, isang diretsahan na lang mga kamukil, no? Na itong ano kasi kampante ako na okay na to, no? Yung mga spacing ng ating parilya lateral, no?
Kasi na-check naman nila tong unang punta nila dito. So malamang titingnan nila dito yung mga pag-joint natin dyan, splicing dito sa puting rebar. So makikita naman yan nila kasi open naman to, no? Hindi naman matatabunan yan. Okay, Master Bonnie. Tirada. Yan, Merry Christmas sa lahat ng mga Mungkil supporters. Sa lahat ng mga kasama ko, Merry Christmas sa inyo lahat, no? Yan, Merry Christmas. Sana may biyaya tayo ngayong Pasko. Yan mga kamukil, no? Trabaho. Sabado, no? Ay, PD pala ngayon, kaya malalakas yung mga kasama natin mga kamukil, oh. Gulat ako mga kamukil, ba't ang sipag-sipag ngayon ng mga kasama natin? Sahuran pala ngayon mga kamukil. Sahod, pero ipit. Ayay. Ipit gyapon bisag sahod. Alright. So ngayon mga kamukil, dahil tapos na tayo dito, nag-check sa kanila, tapos na rin tayong nag-usap-usap sa mga kasama namin, no? Yung gagawin ko, asikasuhin ko na naman yung sahod nila. O ganito kahirap yung ano ko mga kamukil, papel, no? Bilang isang utusan nila mga kamukil. Ako yung pinaka-utusan dito mga kamukil. Punta doon, punta dito. Okay na yan, no? Masaya naman tayo dito sa ganitong klaseng trabaho. Sunod, sahod na naman nila yung ating asikasuhin, no? Marami pa tayong i-deduct yung mga pinagkuhaan nila sa loob ng isang linggo. Laban sila dito mga kamukil, no? Patuloy sa paglagay ng stirrups ng ating puting tie beam. Master Buyit, ayan, no? Si Master Buyit yung ano dito, ang katukas sa pagbabakal. Alright. Dito sa kuan part, wata gamit og kuan dito, no? 12 nos kalyawa, no? Ay 16 12 gito, no? 12 Gs. Ha? Na dito kaya po 16 dito, no? Yeah, napay support bar ato, no? Sige, sige. Right. Thank you mga kamukil. Kita-kits tayo mamaya sa Tagum.